So yan, good morning po sa lahat mga katrops. Nanibagong araw ng ating pagbablog na naman. Ayan, may dala tayong pang-almusal na longganisa saka tosino sa bukid. Ayan, pinaplastic lang kayo mga katrops. Tayo ano na, sibat na tayo. Lusong na tayo ng bukid mga katrops. Good, palusong na tayo ng bukid mga katrops. At lulusong tayo ngayon dun sa kabila. Pero titingnan din natin dito kasi hindi pa naman totally talaga nakaplano yun na kung lahat doon kami sa kabila. Lusong. So didiretso tayo kay Kuya Rodel mga katrops. Sarado yung kubo rito. Mukhang hindi sila lumusong dito. Baka natin na sila kay Kuya Rodel. Kaya doon tayo pupunta. So yun mga katrops, bali nag-content na naman yung magtatay. Ayan. Ayun po si Kuya. Ayun Bali, po pati yung puso. iniistilahan ng kuryente. Dapat dun sa ano, kumuha ka ng saksakan, dun mo kunin, no? Dito lang yung motor. Ha? Pinapandar mo lang dito, no? Gumawa ka ng Maba extension. Hanggang Lucky Farm. Oh. Bali, ano na lang kulang nito brake. Preno na lang ang kulang nito. Tapos hanginan lang yung mga gulong, okay na. Magagamit ng panglusong. Bali, meron akong dinalang pang-almusal. Saan ba tayo mag-almusal? Dito na lang. Saan ba lusong natin? Sa palusong ayos kayo. Saan? Doon? Dito? Ayos kayo, sekretary natin. Ha? Dito lang paluto. Ayun, andyan ka. Sa almusal. Ano lang yan? Mga inasal. Longganisa lang, saka tosino. Ano to? Ayaw mo na magdadala. Ay. Ay. Siya. So dito naluluto yung kila Ate Bet para dito na makapag-almusal. Ba, vlog ko si Ate Bet. May nagbayad daw ng fake, kaya pala sila na fake. Pero ano naman, hindi naman siya fake, totoo naman siya. Kasi yung tao niya, ayun. Okay naman. Kung fake, palitan ko na yan ng, magkano yan? 3.5? 3.5. Palitan ko na ng 2,000. So ayan, dito pa kami kila Kuya Rodel at tinaantabayan na namin si Nabadi, si paring Carlo nandito kasi hindi pa na alam ng bawat isa kung saan kami tatakbo. Ako schedule. Baka sa kabila o baka dito sa Lucky Farm. Magpapataba ba si paring Carlo? Na? Patutubigan mo na. Kung dito kasi tayo sa Lucky Farm, ititrim ko yung mga kalamasing maliliit doon. Pinakalaman pa isang dahil sa buwan. Oo nga, hindi pa nangyari. Sobrang mahal ng kamatis. So ayun, tapos na kami kumain mga katrops. Si Kabady pinagbalot na lang para, kasi nasa Lucky Farm si Kabady. So hindi ko lang alam kung baka bumalik doon kasi naiwan yung kanyang GoPro. Ayan. So pahinga lang tayo ng konti. Punta na tayo ng Lucky Farm dahil ikakasaya tayong bangka. Tapos didiretso rin sa kabila. Yan mga katrops, bali papunta na rin kaming Lucky Farm. Dito kami nag-almusal kila Kuya Rodel dahil doon nagluto ng pang-almusal. Hindi tayo nagluto sa kubo. So pinagdala ko na lang si Kabady na
Napakagaro yata. Tapagas. Hangin. Mga katraps, wala ko sa kabady lang nandito. Pinagbalot ko pa muna ng pagkain. Di kasi ako makakain pag naalala ko si Kabady Subo ko ng subo. Tapos yung kasama ko, Si Kabady nagugutom. si Kabady naman, gumaganon yung tiyan. Hindi, meron naman dito. Kasi nagluluto na ako kanin. Ayun nga, pinunga natin pang almusal. Si Tol na real pala nandito, so nagluto na rin ng kanin. Para Dami dyan! pag almusal. Pinangganyo! Yan mga katraps, nag-trim na tayo rito. Meron pang 2 dayos tayong ititrim. So ito yung natira na hindi pa natitrim. Trim na natin. So susunod na patubig ni paring Carlo niyan is sasabugan na natin ng patabayan. Ay, natrim na to. So okay na pala, natrim na rin to. Ayos na. Pakita ko sa inyo yung natrim na puno. Ayan o, yung labong nya. Naunang natrim to, kaya naunang lumusot yung ano nya, talbos. So banda ron, ano na rin siya, naka-trim na lahat ito. Labas na rin yung mga talbusan nila. At punta naman tayo doon sa ano, maliit na kalamansi. Doon naman tayo magpuputol. Ay, ito kung napapansin nyo, marami siyang maliliit. Ayan, ganyan. O, sumupling na. Just na yan. Paglabo ko niyan, para ko nang nakikita, napakaganda ng kalamansi. Bibilog. So ito naman yung titrim natin. So saan natin mag-trim? Ayan, tinayos natin ng pag diretso ron. Naka-4 na tayos na tayo. Bali nakaka-6 na tayo, pati yung natin tinrim. Dito naman tayo. Yung iba kasi talagang matataas na kailangan ng itrim. Kasi madalang lang yung magiging sangan yan sa baba at hindi natin natrim. Kaya kailangan talaga maalagaan para kagaya nito, maganda rin yung maging labong nung mga kalamansi. So bali mas marami yung tanim namin dito mga katrops. Mas marami yung tanim namin na yan, kasi doon sa may mga okra meron pa yan, doon sa diretso yung dice na yan, nakapagitan dyan sa okra. Yan is nasa mahigit 1,000 na puno. So ito naman nasa 800. Kaya halos ano siya abot-abot 2,000 yan Yung iba kasi dati yung nasa may mga gilid doon, wala naman talagang tanim yon. So nung bumibiling binhi si Kabady ng punla, nalagyan na rin, saka nadagdagan na rin talaga. Kaya halos 2,000 yung tanim natin na kalamansi rito sa Lucky Farm. Yun namang pinagtamnan niya is nasa mahigit 2 hektarya. Kasi yung pagitan natin dito mga trops, 12 yan. Kasi kung gagawin lang natin 10 yan, mag-aabot kagad yan, magkikita yung mga sanga niyan.
mahihirapan tayong dumaan sa gitna, hindi natin ma-spray ng maayos yung mga kalamansi. Pagka yung lupa sarili is mas maganda talaga yung medyo maluwang yung pagitan. Pero kung arkila mo lang naman ang lupa na pang 10 years, mas maganda yung gis lang yung pagitan kasi parang aapurahin mo tapos marami kang pagkukunan ng bunga. So ito, kahit na madalang ito, pag ito yung lumabong, daig pa niya yung ano, yung kung halimbawa 1,000 yung tanim dun sa gisang sukat, at ito naman sa 12 sukat 800, halos dadaigin pa nito yung magiging bunga nung 1,000 puno na yun. Iba kasi pagka madalang na maganda yung pagitan, parang nakakasingaw sila ng maayos, nakakapamunga sila ng maayos. Pagka kasi pakat-pakat sila, yung insekto halos andun lang, naglilipatan lang. Kaya mas maganda yung may spray mo kasi siya ng maayos, maiikutan mo siya ng spray. Saka pagka dumating sa point na yan mga katrops, makikita nyo rin kung paano tayo mag spray ng kalamansi, kung gaano karami yung ini-spray sa kalamansi. Dito talagang mapapalaban na tayo pagdating ng spray yan, pero kayang kaya natin yan. Hindi natin susukuan yan hanggang sa umani, hanggang sa mayari yan. Ito naman is ang buhay ng kalamansi naman mahaba. Sabi nga namin, kung talagang hindi mo bibiglain yung kalamansi is aabutin siya ng 10 taon na pinakikinabangan. O kung bibiglain mo naman siya, asa hanggang 7 taon lang. Tapos ganun din naman kasi pagka kasi umidad na ng 8 taon yung kalamansi, halos nakakasobra ka man pero konti lang. Di kagaya ng batang mga edad 4, 5, 6 yan, andyan yung kalakasan ng pamumunga niyan. Talagang kung gusto mo ibigay na niya lahat, bibigay na niya. Halos pag umidad ng ganun yan, yung mga puno na yan sa ilalim, ayan, eto, alis yung mga puno na yan. Pagka binigay niya lahat yung bunga niyan, magpuputok-putok yan. So hindi lang ganyan kalaki yung puno niyan pagka may edad na, halos lalaki. Nakita mo yung balat na ganito, putok-putok. So ibig sabihin nun, yung kalamansi nabigla na sa bunga. Kaya sa mga umaarkila ng mga kalamansi, titingnan nyo rin sa puno. Titingnan nyo rin sa puno kasi meron kasing iba na hindi natin maiiwasan, maaarkila nila tapos sasabihin sa'yo, o yan 3 taon pa lang yan, o 4 na taon. Pero pagka tiningnan mo yung puno niya, nakuha ng nagputok-putok, umatras ka na. Namunga man yun kaya nga hindi na ganun karami. Yan, isang tip sa kalamansi. Yun naman ano lang, kaalaman ko lang, dahil tagal din tayo nag-alaga ng kalamansi. Isa sa natutunan ko yung ganun, pagka medyo maedad na yung kalamansi, umedad na siya ng 6 na taon, 5 taon o 7 taon, nakita mo yan, magkakaguhit na yan sa puno. Lalo na kung talagang binibiglang pinapabunga, yung mga bigla ang pabungahan. Yung halos pag pinabunga pag malaki na yan, halos talagang lahat ng kilikili nung dahon na yan may lalabas na bulaklak dyan. Nakita mo yan, mamumuti, talagang magandang tingnan pagka nagpapabunga tayo. Pero ang gusto ko makakita ron pagka nagpapabunga tayo is
halos kailangan nating mabuo yung 90% na bunga niya. O yun naman nasa atin na lang. At sabi ko nga sa inyo na kailangan madaling araw lusungan natin yan. Hindi po pwede yung bukas na, hindi pwede sa ganito yun. Ang kalamansi kailangan ora mismo alargahan mo. Kasi pagka pinagpabukas mo yan, pagbubukas-bukasin ka rin nung bunga niyan, makukuha magkaka sira-sira. So yun, start na tayo mga katraps. Nakakwento na. Yun, nalobot na. So kunin natin yung isang battery para madire-diretso natin yung trabaho rito. Yung pagkakamali ko lang, hindi ko nadala si yung charger. Ay. O pagka naubos yung isang battery na nandoon, wala na, stop na rin tayo. Si nandyan yung pang charge, kaya lang yung mismong charger nito, yung battery natin na to is hindi natin nadala. Para ka-presko mga katraps, magang ganyan yung nagpapawisan ka, yung para bang napakagaan sa katawan, yung pakiramdam mo magaan gano'n. Ito malalaki na rin to, oh. Nakaguhit na sa dayos. Ayan. Mintras kasi natatakpan ng mga halaman yan, mabilis tumaas. Props. Ang purpose naman kasi ng mga ganito, habang nag-aalaga ka ng mga halaman is may hinihintay ka na kalamansi, hindi ka maiinip. So pagka makikita mo nagpapabunga ka na ng kalamansi. Ganyan din nung nag-start ako, talaga yung sa pagitan niya is mga mga halaman, saka hindi masasayang yung mga lupa kasi tinam sa layo ng pagitan natin 12 yung nakalagay na halaman sa gitna nung sa pagitan, 3, 2 sitaw, 1 talong. Bukas siguradong sulong na naman tong mga sitaw na to. Press ka na. Okay, palit na tayo ng battery. Wala na siyang karga. Okay na. Inom lang tayo tapos babalik na tayo dun para mayari natin isang block. Balik na tayo sa ating tinitrim para pag mayari tayo dun makalipat tayo rito. Ano naman, nagtatali naman ng mga tali na nasabit nila. Ay, naka-4 na puno lang yung battery, namatay na. Ayan, lobat na rin pala yun. Siguro nagamit na ni Harvey yun, hindi lang nasabi sa atin. So kailangan mo nang i-charge. Dahil lobat tayo, lobat yung battery ng ating pang trim. Punta na tayo dun sa may tinatali para makapagtali naman tayo nang dire-diretso yung trabaho natin. Bagong mason sa Lucky Farm.
Duda ako rito eh. Kakapal. Pagka bumabalibag sa likod tumatama eh. Oh? Huwag mong biglain. Iba naman. Oh, tama na yan. Huwag mo nang kikinisin. Ganyan na lang yan. Rap lang. Oo. Halo. Halo. Bibigyan kita ng halo. Ilan? Bigyan natin ng halo. Okay. Ilan? Siguro lang yun. Pre, malakas yung maso na nakuha mo. Sumisigaw ng halo. Pag sumigaw ka ng halo, dapat sisigaw ka rin. Sandali lang kamo, kukuha mo na ako. Ayan, bira. Botwa! Sige. Tingnan natin ngayon. Lelo ka ng kapot. Tagalog. Eh, Hindi nakakaintindi ng ano yung pwedeng Ingles. Tagalog. Ano mo, lapit na yung ulan ah. No? Ha? Maghahanda na ng kahoy. Papabinyod ka ba? Hindi, papunta ng tagulan eh. Ay, Kailangan mo na mag-impok. kailangan mag-impok na. Kahoy. Parang ano lang yun eh. Lang sa likutan niya sundalo niya. Uko! Parang langgam lang no. Na. Parang langgam lang. Pagka tagaraw, Akala ko para lang kayang buhat yung kahoy. pagka tagaraw, nag-iipon na sila ng pagkain. Pagka tagulan, nakatago na sila. Siyempre, mag-ino na. Mukha ito makakain mo ito ah. Hindi mo nga makakain yan, pero pakikinabangan mo sa kakainin mo yan. Luluto na. Last. Yan, ganda ng tubo ng sitaw, dire-diretso. Yan ha. Pre, kailangan pabibili mong ano si Chong, dating. Maintindihan ba rin yan? Eseot? Ha? Para yun na lang isasenyas niya. Ayun. Andito na tayo. Magtatali. Ha? Hindi ko tali yan. Magaling kayo manali eh. Haba ng tali, binatak ng gusto. Duhod na yung sitaw bago sumampa. Okay na. Ang tali. Ubus na yung panali. O maya maya. Siguro ano naman. Kakapon muna ng upo. Kakapon tayo kay Rodel mamaya niyan. No, uppers. Ha? Yeah. What's up? Yan. Tayo po magbabalat ng patola para mailuto. Sabaw, soup. Naalala ko meron nga palang ano, peeler.
So mas mabilis magbalat nito. Balutin mo ako. Pag nagkuki. Kaya. Ano mo? Sabi nga, dito yung bola. Sabi nga, ano ka bro? Luto by ala Kuya Rodel. Pinakurugkog. You know? Sarap. So, yan mga katros, dahil tapos na tayo kumain, nakapagpahinga na rin. Punta naman tayo dun sa ano ulit, sa upo. So sa mga hindi ko nayaring nakapun doon, kakapunin ulit natin yung iba. Wala yung mga panabas natin. Sain ko lang. Bali ano pa to eh, 12 dayos pa yung ating kakapunin. Mas maganda kasi magiging labong niyan pagka nakakapon. Parang kalamansi ba? Interest kinakapon mo lumalabong. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8. Yan. Okay na, dito na tayo. Mga talbos yan. Putulin lang naman yan mga atrops, yung mga dulo-dulo niya. Yung mga sanga hindi pa. Yung pinaka parang principal lang. Tapos damay na natin yung nakikita natin din sa kabila. Ito, okay lang yan. Hindi nakakapunin yan. Ito lang. So ito yung bunga niya, ganito kalaki. Ayan. Mga bunga na siyang ganyang kalalaki, kaya pinakapon natin. Yan, props, konti na lang ating pinatalbos na at makakayari na tayo. So ito na, sulok na lang na to. Ang puno na to. May hos na itim. Okay na. Tapos na tayo. Ayan mga tops, lahat ng pwedeng mabasa sa baba pinag-akyat ko kasi ano natin to, babanyuhin ko loob ng kubo.
Andun. So, ayan. At nalagay daw nila yung makina ng bangka. Banyohin ko lang to, tapos pagka rin banyohin, yun, para luminis yung ano, yung loob ng kubo. Gawa ng bukas titilas tayo ng maaga at merong darating na bisita. Di lang natin alam kung anong oras, pero may darating. Pero kaya malinis naman na siya, pero iba yung lilinisin pa natin. Pauwi na. Pauwi na tayo. Bukas naman. Trops, dito tayo sa bahay. Ibangan nyo kung sino yung sasalubong sa atin dyan sa baba. Ayan. Alam na nila, nasa taas yan. Pagka narinig na nila yung motor, tatakbo na sila pababa. Dalawang makulit. Ayan ang may bata sa bahay. Ingay. Ay. Dito na, Papa, halika na. Halika na. Ming, pasok na. Ming, dito. Ming. Ay, pumasok na Ming. So, yun nga mga katrops. Papahinga lang tayo, tapos maliligo na rin tayo maya maya. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at sa pagtitiwala ninyo. Ayan. Ingat po kayo palagi mga katrops, saan po kayo naroroon. Thank you po kay Tita Fatima. Ayan, doon sa sapatos na gagamitin namin para sa bukid. Ayan. Thank you po sa inyo. Muli mga katrops, kita tayo bukas ulit. Bye bye.